Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Mga kababayan, ito po, expected na po natin to mga kababayan. Sumagot po ang Malacanang at syempre po, ano po in-expect natin dito? Pasisinungalingan po. Hindi po ba? Fake news. Hindi dapat paniwalaan. Kaya nga po tinatawag nga ng ating Vice President, ito pong tagapagsalita sa Malacanang na garbage in, garbage out. At tinatawag naman po ng ating mga kababayan na tagapagsinungaling umano. Ito pong tagapagsalita sa Malacanang. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin at pilit itinatanggi ang issue po ng ating mga ex-marine sa pangunguna po ni Attorney Levy Baligod. At syempre po, sinisisi po dyan. At syempre, sino po? Yung mga nasa likod daw po nitong mga Marines, mga kababayan. Pero yung malaganap na korupsyon at mali-maleta, may mga litrato, may mga patotoo, mga kababayan, ay hindi raw po ito totoo. Saan ka nakakita? Kung sino po yung mga testigo, siya pang bibigyan ng problema. Imbis na protektahan ng gobyerno, pero bibigyan pa po ng problema at gigipitin pa. Only in the Philippines. Pakinggan po natin ito. Ma'am, reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin, kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan Dapat sadyang witness protection tayo. Ma'am, reaction lang po dun sa Ganyan po. sinabi nga ni Attorney. Tama yung sinasabi ni Amy Marcos Diba? Kung sino pa yung mga magpapatotoo ng ebidensya at syempre po testigo ay siya pa pong ginigipit, mga bayan. Walang proteksyon. Nakita nyo po, nag-uutos na si dapat pa daw po bang utusan ng NBI ang DOJ, ang PNP dito po sa nagpapakalat po ng fake news. Dahil puro kasinungalingan lang daw po ang sinasabi nitong nagpapakalat ng fake news. Sino po yon? Ang 18 na ex-marine, mga kabayan. Pagka po ang nagsalita ay ang tagapagsinungaling di umano ng Malacanang na tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Nakita nyo po. Pagka po ang involved ay ang palasyo sa pangunguna po ng mastermind na sinasabi po ng ni Saldico at ng mga Marines, dahil kumpleto po sila sa mga larawan, bahay na dinideliveran, sasakyan na ginamit, at kung gaano karami ang maleta na inilalagay sa chopper, sa airplane, at kung saan nila dinadala sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte,
sa Malacanang at sa bahay po niyang exclusive subdivision? Hindi po ba? Sa pangunguna po ng kanilang aso, yung kanilang aso na si Saldico? Hindi po ba? Inuutusan si Saldico na mag-deliver kung kanino dapat mag-deliver. Inuutusan po yan at alam na alam po yan ng sinasabi po ni Atty. Levy Balingod. Mga kababayan, alam na alam po. Alam na alam po yan kung sino po. At yan po ay kumpleto po yan. Napakarami po ebidensya na hawak po. Larawan, maleta na ang laman ay pera dahil binibilang doon sa bahay ni Saldico. Binubuksan ng maleta, binibilang kung tama, kung hindi nangupit ang mga Marines. Baka kinupitan ng Marines. Binibilang, pag tama ang bilang, isisilid ulit sa maleta at yun po, diretso na po ang delivery ng mga Marines sa pangunguna po ni Orly Gutesa at ni Saldico. Pero pagdating po sa tagapagsinungaling ng Malacanang, mga kabayan, dahil alam naman po natin dito sa sinasabi ng mga Marines ay napakarami pong nakinabang ng pera ng taong bayan na galing sa nakaw. Inispread nila. Napakarami pong mga congressman na nabahagian ito ng pera, nakaw, pera ng taong bayan. Hindi po ba? Ilang congressman, napakaraming batch, mga kababayan. Yung mga pumirma lang sa impeachment ng Vice President, sa tingin nyo, hindi nakinabang yon sa pera, nakaw, di umano? Di po ba? Kung si Tonyo nga, nakinabang daw po, sabi ng mga Marines, pati si Torre, nakita sa meeting para pagplanuhan yung gagawin ng ICC, investigasyon, di umano? At kasama rin po ang media, mga kababayan. Kasama ang media sa nakikinabang ng mali-maleta. Sa tingin niyo po, mga kababayan, hindi may involve ang PCO na may hawak din sa media? Tagabigay na impormasyon sa mga media, mga kababayan? Hindi kaya? Kung si Tonyo nga, ang ingay-ingay, dahil malaki pala ang pakinabang, paano naman po yung sobrang ingay sa Malacanang na tinatawag na tagapagsinungaling? Imposible naman sa sobrang ingay at napakarami pong kasinungalingan di umano para lang mapagtakpan ng kanyang amo, para masabi niya na hindi magnanakaw at walang korupsyon na ginagawa. Wala kayang kapalit na pakinabang yan? Nagtatanong lang si Kamanong. Wala kayang kapalit na maleta yan? Di umano? Kaya expected na po natin yan. Lahat po ng lalabas na mga testigo dito po sa malawakang korupsyon na mahigit 1 trilyon, daang bilyon sa loob ng 3 taon na anomalya ng korupsyon, ay pilit po nila itong gigibain. Gigibain at pilit nilang pasisinungalingan na wala pong naganap na korupsyon at hindi po magnanakaw ang Pangulo. Hindi po magagawang magnakaw ng Pangulo. Mga kabayan, yan po ang lagi pong ipipilit at isasaksak sa isip ng mga Pilipino pag po ang nagsalita ay tagapagsinungaling di umano ng palasyo na tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Expected na po natin yan, mga kababayan. Yan po. At syempre po, mga kababayan, sinisisi niya pa ang nasa likod daw po, mga kababayan, nung mga Marines. Dahil sino raw po ba ang sumundo? Ibig sabihin, yung sumundo, yung po, ang mga magnanakaw. Ganun po ba? Yung sumundo sa Marines para po ihayag ang kanilang nalalaman, yung po ang dapat pong kasuhan
dahil sila po ang gumawa ng kawalanghiyaan sa taong bayan. At ang lumalabas pa ngayon, ang kanila pong gigipitin at kailangan po imbestigahan ng NBI, ng DOJ, ng kapulisan ay ito pa pong mga testigo, mga kabayan, na may alam sa malawak ang korupsyon na ginawa ng administrasyon sa pangunguna raw po ng pinakaulo na tinatawag po ni Attorney Baligod, si Bongit, na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Yan po mga kababayan, ay expected na po natin yan. Pasisinungalingan naman po talaga yan. Maraming salamat po mga kababayan. Lalo-lalo po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At patuloy po tayong magdasal mga kababayan. Dire-diretso lang po, isama po natin sa ating mga dasal ang ating buong sambayanan. Siyempre po, ang pamilya Duterte at siyempre po ang ating po mga Marines. Sama po natin sa ating mga dasal na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. Ang ating Vice President, ang ating dating Pangulo ay madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At syempre po maraming salamat po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. At konting tiis lang po mga kabayan. Tiis lang po tayo. At God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Ingat po tayo. Bye-bye.